Ito yung problema ng generator natin. During starting, pag start nya, yan, nag-build up na siya ng voltage, nag-signal ng run. Okay, 300 pa lang, nag-start failure. Okay, start failure. Tapos engine stop na siya. Yan yung alarm. Pagtingin natin doon sa local panel, punta tayo ng local panel, na-reset na kasi. Yung nag-trip ay lube oil pressure, low lube oil trip pressure. Dapat kasi pagpatakbo nito may 10 seconds pa siya para maka-build up, pero sa situation nito nag-trip kaagad siya pag starting pa lang. Okay, normally kasi nakasuppress to siya, may timer siya na dapat magbi-build up siya bago mag-open yung contact nitong lube oil pressure switch. By the way, pag walang pressure, close ang contact signal. Pag naka-build up na siya, open ang contact. Yun, naka-decide ako na i-check agad to, yung mismong pressure switch. Yan yung problema niyan. Yan yung contact, left and right, yung dalawa na yan yung sa contact ng pressure switch. Okay, check muna natin yung tester. Okay, continuity check 0.4. okay, continuity check tayo ng contacts ng pressure switch. Okay, pag walang pressure, close contact. Pag naka-build up siya ng pressure, mag-o-open siya. During running ng generator, dapat yung lube oil pressure switch mo, yung contact nya dapat naka-open. Yun yung design ng generators. Kadalasan open talaga siya pag nakatakbo. Okay, ito yung calibrator natin para ma-identify natin kung may problema yung lube oil natin, lube oil pressure switch. Kasi duda talaga ako sa lube oil pressure switch, kasi natingnan ko doon sa pagtakbo ng generator, nasa 4 to 5 bars ang lube oil pressure nya sa local gauge. Yun, yan, connect lang natin tong sa calibrator para magpasok tayo ng pressure. Okay, ito yung calibrator natin, Omicron. Yan, nakaset up na tayo. Pwede na kagad nating i-test. Yan yung tester, nag-monitor sa contact. Ito, isolation valve para mag-release yung pressure. Yan, tingnan natin, 0.3, it means close yung contact. Sa 1 bar, 2 bars, close pa rin ang contact. Ang set point pala natin ng pressure switch ay 3 bars. Okay, input tayo, 2 bars na, 2.4, 3 bars, still contact, ang contact nya naka-close pa rin, hindi siya nagtitrigger. 4 bars, 5, hindi pa rin siya nagtitrigger. It means hindi niya maabot yung 6.5 or 6.4. ibig sabihin hindi niya naabot yung pressure. Kasi sa 6 pa siya mag-open. Yun, nag-aalarma talaga. It means may problema yung pressure transmitter natin sa lube oil. Okay, dandahan nating release. Dapat mag-trigger siya sa 3 bars. Pero sobrang layo ng differential niya, no? May problema talaga yung transmitter natin. Meron tayong separate na video paano malaman ang differential at pag-compute ng cut-in, cut-out. Separate video yon, i-browse nyo na lang. Ayan, no? 2.1, 3 bars, still open pa rin yung contact. Okay, i-separate video tayo paano adjustin yung pressure switch, at saka explain paano yung gamit ng differential, at saka paano mag-set ng pressure dito sa pressure switch. Ayan, 2.9, okay, open pa rin yung contact.
Yun, 2.4, open pa rin. Okay. Yan, dahan-dahan natin release. Yun, yung pang-release dun sa 2.2. Yun. 1.8, 1.6, 1.5. Yun, 1.4. Na-close na yung contact. Means, dispalinghado na talaga to. Okay. I-try natin ng pag-adjust sa 3 bars. Hindi pa rin tatama. Okay. Counterclockwise. Ito lang yung gamit ng Allen. Minsan pag set natin ito, tumama siya ng 3 bars. Tapos pagkatapos, pag fill up naman natin ng pressure, dalayo na naman. Meron naman tayong extra spare. Kakabit na natin. Tsaka na-set na rin natin ng 3 bars yun. Okay? Yun lang yung problema. Pagtakbo ng generator, dapat maka-build up siya. Yun, mag-o-open yung contact. Dapat maka-open ng contact. Tapos, pag mag-low pressure siya, mag-close yung pressure switch. Yun, magti-trigger siya ng lube oil trip. Sana nakatulong sa inyo to. At saka yun lang, may share ko. If you learned from this video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell for more updates. Also follow us on Facebook Barco TV. Thanks for watching.